Maaga pa lang nagluto na kami ni Geraldine ng chicken biryani kasi meron kaming pa-order na platter for lunch. Pagkatapos nga ma-prepare, sila Geraldine at si Carlos na nga yung magde-deliver nito. Past 11, umalis na nga sila para i-deliver to dito sa may putatan. Hindi nga muna magtitinda si Carlos ngayon ng pares kaya nag-focus muna kami sa biryani na ginagawa namin kasi marami rin kaming pa-order ngayong araw na to. Pagkabalik nga nila Geraldine, nagluluto na nga ako ng chicken. Matagal ko rin kasing pinakukuluan yung manok. Then si Geraldine naman gumawa na nga siya ng salsa. Around 4 PM naman, naluto na nga namin yung basmati rice, pati na rin yung manok. Nilabas na nga ni Geraldine yung mga platter para nga ilatag isa-isa dito sa mesa. Then ako na nga yung naglagay ng kanin. Pagkatapos ko nga mailagay lahat ng chicken sa platter, tinulungan na nga ako ni Geraldine na maglagay ng mga iba pang halo para nga mabilis kami. Kasi gusto nga naming umalis bago mag-5 dito sa bahay kasi iniisip nga namin baka matraffic na sa labas. Pagkatapos nga naming ilagay lahat ng mga dapat ilagay, then si Carlos naman yung nagbalot at naglagay ng foil para matakpan nga tong platter. Yung nabili kasi namin wala siyang takip kaya foil na nga lang yung pinantakip namin. Ready na nga kami for deliver. 5:30 na nga kami nakaalis dito sa bahay kasi may inantay pa akong order ko sa Shopee. May na-receive kasi akong text galing nga sa Shopee na magdi-deliver siya, then hapon na hindi pa siya dumarating kaya sabi ko nga sa kanya aalis kami. Walang maiiwan sa bahay kaya yun. Next ko nga siya na unahin na nga ako kasi pupunta pa nga kami ng sukat at gagabihin na nga ng uwi sila Geraldine. Yung una nga naming deliver dito kami sa may Soldiers, medyo malayo-layo siya. Cart nga yung ginamit namin. Malayo-layo din kasi yung distansya ng pagdidelibera namin at sure na hindi talaga kakayanin ng e-bike. Sa pangalang yung napupuntahan namin pero ang bilis dumilim. Hindi naman kami naabutan ng traffic talaga sa daan. Sa pangalawa naman naming deliver dito nga to kay Kate. So yan siya yung nag-aayos ng buhok ko at maraming beses na rin nga siyang bumili ng chicken biryani. Dito nga niya pinadrop by sa my parlor kasi nga may trabaho pa rin siya hanggang ngayon. Busy talaga siya at ang dami niyang customer. So yun, magaling talaga yan si Kate kung gusto niyong magpaayos ng buhok sa kanya. Andun lang siya sa may gilid ng Lianas, matatagpuan yung parlor nila. Pagkatapos nga namin dun sa may Alabang, papunta naman na kami ng Kupang and dito naman to sa may Purok 3. Sabi nga nung customer namin dito ay pumasok daw kami sa gate kaya pumasok na nga kami dalawa ni Geraldine. Buti na nga lang nga din at wala namang mga asong tumatahol. Dalawa nga yung pa-order namin dito sa may Kupang. Yung sumunod naman namin na pinagdelibera, nasa Purok 4 naman sila. So dito naman dalawa rin yung pa-order namin dito and yun nga kailangan pa rin namin pasukin yung gate. Kasi bandang looban pa nga. Si Jinea nga yung kausap dito kaya hindi namin ma-chat. Kaya siya na nga lang nga din yung ina-update ko na ipaalam dun sa customer namin na nandito na nga kami. Si Kuya parang nagtrabaho siya ng Middle East kasi sabi niya na-miss nga daw niya yung chicken biryani and tinatanong nga niya kung sino daw yung nagluto. Yung panghuli nga naming deliver, dito naman to sa may Rhapsody, sa may Buli. Ito repeat buyer na to kasi yung tatay niya nagtrabaho din sa Middle East and sobrang nasarapan nga daw siya kaya umorder nga ulit sila. Nag-alala din nga yung tatay niya kung magdi-deliver din ba daw kami o hindi kasi nga medyo ginabi na nga kami. So yun nga, maraming salamat po sa lahat ng mga umorder ng chicken biryani. Pagkatapos nga naming ma-deliver lahat ng platter, papunta naman kami ng sukat. Dumaan nga muna kami dito sa may Purok 4 kasi meron din kaming pa-order na nakatab. Then diretso na nga kami sa sukat. Pagkadating nga dito sa bahay, kumain nga agad kami nila Geraldine. Humingi nga kami ng pansit kila Jinea kasi naubusan nga din kami ng kanin, hindi kasi alam ni nanay na pupunta nga kami dito. Pagkatapos nga namin kumain, lumabas nga ako at pupunta naman ako kay Jinea. Titingnan ko nga siya kasi siya raw yung nagluluto ng pang Noche Buena nga nila dahil si Mary Jane may pasok. Sabi nga niya, isang putahe pa nga lang nga daw ang naluluto niya. Pagod na nga daw siya. Nakakatuwa nga siya kasi 16 years old pa lang yan siya pero talagang maaasahan mo na pagdating sa kusina. Madami na din nga siyang alam lutuin. Bicol Express nga tong nakita kong nandito sa Kawali na niluluto niya. Mag-alas 9 nga, pumunta nga dito si Tantan kasi nagpaalam nga siya na uuwi na nga daw sila. Ako naman dito na nga ako sa sukat matutulog. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!